Kung aalis ka na sa pamilyang Morales, lahat ng suot mo na may kinalaman sa amin ay hindi mo pwedeng dalhin. Dapat mong iwan lahat dito. Ilang taon, nakakahiya, hindi pa ba ito sapat? Nagsasalita ka pa? Huling babala. Kung hindi mo sinuot ang paldang iyon, nagpapakitang gilas ng aakit ng lalaki, sinaktan kaya kita? Huwag mo akong hawakan. Empress Elena, huwag kayong magalit. Masama ito sa inyong kalusugan. Alam ni Camila ang kanyang lugar. Ibinabalik ko na ang lahat. Teka, huwag kang magmadali. Ang singsing na brilyante, ipagbibili mo rin ba iyan? Ang Morales Enterprises. Kung wala ako, wala kayong lahat. Mahalaga ba sa akin ang mga alahas na ito? Valeria Rojas, pag-isipan mong mabuti. Matatapang lang ang salita, ang ating Camila, Miss Ferrer. Kahit isang ulila, hindi gagawa nito. Ang magandang singsing na ito, kunin na ito ng may gustong kumuha. Ayaw ko. Valeria, malakas ang agos ng dugo sa binti mo. Malubha na ito. At yang dugong iyan, yang dugo sa hita niya. Sino ba ng lalaking nakasama niya? Nagkandarutot sa labas, nakakuha pa ng nakakadiring sakit. Ang dugo sa sahig na ito. Anong malas na dala nito? Tatay. Gusto ko nang umuwi. Valeria Rojas, huwag mo akong pakiusapang bumalik. Huminahon ka. Wala sa pamilya Rojas ang ganito kababa. Anak, iniwan tayo ng ama mo at hindi na babalik. Ang tapang naman ni Valeria Rojas, no? Sa tingin ba niya, siya ang dalaga ng pamilya Rojas? Ginang Elena, huwag po ninyong sabihin yan. Baka siya ay si Binibining Rojas. Kalakaran yan. Siya'y ulila na walang magulang. Kung hindi dahil. Alejandro, Valeria, ayos ka lang ba? Pag umalis ka na, mapapagtanto mo ang ginhawa sa mansyon ng mga Morales. Alejandro, hindi na siya babalik, sigurado ako. Akin ka lamang dapat. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaang may mangyari sa iyo ang nanay mo. Binibini. Papaalisin ko na siya ngayon. Alejandro Morales, quits na tayo. Camila, pakain ka pa ng kaunti. Salamat po, yan, Ele. Naku, nakakabahala ang pagkapayat mo. Kahit ako'y matanda na, naawa ako sa'yo. Alejandro, ang sopas ngayon, espesyal para sa'yo. Ngayon ay, may halamang gamot ako nila. Tikman mo. Anong problema? Hindi ba masarap? Hindi, kaya lang ang sopas ngayon. Iba ang lasa kaysa dati. Anak ko, masyado bang mainit ang sopas? Hindi mo ba malasahan? Hipan ko para sa'yo. Hindi na importante. Kalimutan ang sopas, kumain muna tayo. Para hindi ka magutom. Sige na, Alejandro. Hindi man lang makapag-asin si Camila kung siya ang gumawa. Kaya pala napagbintangan ko si Valeria. Kalimutan na natin. Ayon kay Valeria, babalik siya ngayong araw. Kaya't magpapatawad na lang. Valeria, nagising ka rin. Tatay, ligtas ba ang sanggol? Ayos lang. Sabi ng doktor, makakabangon ka sa pahinga. Anak ko, ngayong bumalik ka na, dito ka na. Nagsiyasat ako. Hindi alam ni Morales kung paano pahalagahan ka. Hindi ka rapat-dapat sa anak ko. Iniutos ko na. Nabawiin ang suporta natin sa mga Morales. May binili akong isla para sa'yo. Kaya, ang sanggol mo, kung gusto mong mabuhay ito, doon ka magpagaling. Ang panganganak, parang kamatayan, mahirap na yugto ito. Gagawin ko lahat para ligtas ang panganganak. Kukuha ako ng mga eksperto. Para mabawasan ang panganib. Ama ko po. Ito ang mahalaga kong anak. Gagawin ko lahat para dito. Hoy, Juan. Binibini. Gawa sa South Mines na kristal. Likha ng mga alagad ng Ancient Kingdom. Pambihirang pink na diamante. 88 ari-arian, mga helicopter, at maraming helipad. May mga isla pa. Tatay, masyado namang marangyat. Walang-wala to. Kung masaya ang anak ko, kahit buong lumina pa ang gusto mo, bibilhin ko yan. Alejandro, kung alam mo lang kung sino ako, nagsisisi ka bang ginaganito mo ako?
Anak, ngayon ay makikinig ka na. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Dahil sa Morales na yon, sabihin mo ang totoo. Mahal na tatay, huwag kang mag-alala. Nasugatan si Morales sa sunog. May malalang trauma. Sa mga pagkaing pampagaling na niluto, gumaling na siya. At saka, nitong mga taon, para akong alipin. Nabayaran ko na ang lahat ng utang na loob. Valeria, magpahinga ka at alagaan mo ang sarili mo. Malapit na. Maghahanda ako ng selebrasyon. Gusto kong kilalanin ka ng lahat na si Valeria Rojas ay anak ko, anak ni Ricardo Rojas. Tingnan natin kung sino ang mag-aabala sa iyo sa Blue City mula ngayon. Bumawi ba ang mga liw sa investasyon? Morales, isipin mo kung sino ang posibleng nasaktan. Hoy, ano ang nangyayari? Nagbawi rin si Ilpez ng pondo. Hindi mo malaman kung sino ang nasa likod nito. Maghanap pa. Kung hindi mo makita, ano pa silbi niyong mga walang kwenta? Alejandro. Gusto mo tawagan ko si Papa para tumulong sa'yo. Camila, maraming salamat. Pero kulang tayo ng bilyon. $30 bilyong dolyar. Natatakot ako. Hindi na, salamat. Ako na ang bahala dito. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na huwag kang pumunta? Ayaw mo ako sa kumpanya noon. Natatakot kang malaman ko ang kalokohan. Alejandro Morales, pirmahan mo na. Paano kung ayaw ko? Alejandro, ilang taon kanyang inistorbo. Sumang-ayon ng hiwalayan ka. Hindi ka pipirma? Naiisip ko lang kung maghihiwalay ako dapat ang hindi siya ang lalapit sa akin. CJ, Kayong dalawa, magkasama. sino ka? Bakit kasama si Valeria Rojas? Kasama mo, ha? Hindi mo ako kilala. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang puno ng Ferrer Group. Anak ka pala ng Ferrer na yun. Kaya pala, ang pangit at malandi. Ang kapal mo. Siguro ikaw ang kasintahan ni Valeria Rojas. Kaya pala, sa bahay ng Morales, dumugo siya. Kasama niya, isang walang kwenta. At may nahawa siya. Ayos talaga. Nakakagulat. Valeria Rojas, hindi pa tapos ang diborsyo. Nagdala ka na agad ng ibang lalaki. Harap-harapan pa sa akin. Dati, hindi ko ba napansin na napakapalad mo? Isipin mo kung ano gusto. Hindi yan importante. Alejandro, nakita mo. Totoo na, inamin niya, ang lalaking ito, ang kasintahan ni Valeria Rojas. Ang babaeng lumalaban para sa akin. Magluloko kaya siya sa akin. Ginagalit mo ako. Artista siya. Magaling siyang artista. Gumagamit ng panggagalit. Ikaw, sa pagdala ng lalaki, magmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang umasa. Bakit hindi ko alam dati? Na walang hiya ka pala? Pirmahan mo na ang kontrata. Nagmamadali ako. Alejandro, pirmahan mo na ngayon. Naiinip na si Valeria para sumama sa kasintahan. Bakit hindi ko alam? Ang indecisive mo pala? Hindi naman $1 billion na kontrata. Kay Henry Morales para pag-isipan ng matagal? Eksakto, Alejandro. Pirmahan mo na. Hindi peke ang ugali mo. Alejandro Morales, hindi mo pa napipirma. Ang kasunduan sa diborsyo, hindi sulit sa oras ko. Abala ako. Hello, Morales. Naantala ang flight para sa business fair sa Raya City. Bukas pa ito darating. Wala pang schedule. Mag-schedule ng maraming meeting. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bahala na. CJ, hindi mo ba naintindihan yan? Huwag kang pumunta bukas. Valeria Rojas, ano nang ipinagmamalaki mo? Valeria Rojas, ano nang ipinagmamalaki? Bobo ka talaga? Hindi mo ba nakikita ang halata? Di mo ba nabatid na ayaw niyang pumirma? Nanggigil ka sa akin, babasagin kong mukha mo. Binalaan na kita. Huwag mong itakwil ang kabutihan ko o pagdurusa ang aabutin mo. Bitawan mo ako. Mga walang hiyang hamak. Hampas ito para sa kahubaran ng mukha mo. Panloloko sa may asawa. Hampas ito para sa pagkukunwari mong mapanakit. Hampas ito para sa pagkakabit ng kasinungalingan at mga bintang mong walang basehan.
Valeria Rojas, magbabayad ka sa lahat ng ito. Duwag ka. Kung magbabanta ka, gawin mong may paninindigan. Halimbawa, kung mangahas kang humarang sa akin, papaniwalain kong maglaho ang Ferrer Group sa Celestial City. Hoy ikaw, papatayin ko ang isang tao. Walang problema sa pera. Ang pangalan. Valeria Rojas. Mula sa pamilyang Rojas, gusto mong mamatay, hindi namin kaya, walang makakagawa sa lungsod na ito. Huwag mo siyang guluhin. Pinakamakapangyarihan dito, ni isang tao ay di nyo mapatay? Walang silbi. Halika, Camila. Alejandro, di ko inakalang, gagawa ka ng honey lemon water para sa akin. Gago ka talaga, nakalimutan mo na ba noong nasa ospital, pagkatapos ng operasyon, ikaw ang laging gumagawa para sa akin ng honey lemon water. Doon tayo unang nagkakilala. Naaalala ko, Agosto 7, 2025 ang eksaktong petsa, tama ba? Hindi yan. Nalilito ako kay Alejandro sa Valeria noong mga nakaraang taon. Sa kanyang pag-iisip, tayo lang dalawa ang nakakaalam. Kung gagawin ko, titiyagain ko ng walang reklamo. Valeria Rojas, hinahamon kita sa isang suntukan. Ikukulong kita ng panghabang buhay. Ian, Elena, ano nang gagawin ko sa mukha kong ganito? Iiwan kaya ako ni Alejandro? Huwag kang mag-alala. Kapag naglakas loob siyang iwan ka, ang inang ito ang unang lalaban sa kanya. Ngunit ang mga sugat na ito, si Valeria Rojas ba talaga ang gumawa nito? Yang duwag na iyon? Peke kaya ito? Hindi ko sasaktan ang sarili ko para lang mapahamak siya, di ba? Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakapagtataka. Sa bahay, siya'y karaniwang duwag na parang aso. Ngunit ngayong araw, bakit bigla siyang naging matapang? Siguro si Rojas yon. Kinamumuhian niya ako sa pagkakuha kay Alejandro. Ano nang silbi niya? Karapat dapat ba siya kay Alejandro? Sa buong lungsod ng Bluetooth, ikaw lang ang karapat dapat sa aking Alejandro. Inay, Alejandro, nauwi ka na. Tingnan mo ang mukha ko. anong nangyari? Siya yung bruhang, Valeria Rojas. Nagsiselos siya. Papapulugyahin ko siya. Huwag, Alejandro. Tawagan mo siya ngayon din. Ipauwi mo siya. Kumalma ka, Camila. Ninakaw ang mga lihim ng kumpanya. Nasa krisis ang kumpanya. Noong nakaraan, ang pag-alis ng pondo ng mga direktor ay mabigat na dago, isang malaking sampal. Ngayong pangyayaring ito, siya na ang huling patak para sa pamilyang Morales. Ano nang sinabi mo? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Ninakaw na lihim. Kaya ba ang grupo Morales ay tuluyan ng wawakasan? Diyos ko, ano nang nangyayari? Dapat may paraan tayo. Ito, Inay, napakalaki ng agwa. Para sa grupo Morales, ang tulong ay parang patak sa dagat. Ian, Elena, Alejandro, ang kailangan nating gawin, hanapin ang traidor na kumuha ng lihim ng kumpanya. Paparusahan natin sila o mawawasak ang Morales. Anak ko, dapat nating hanapin ang taksil. Hinanap ko na sa lahat ng lugar. Ang kaha de yero, nasisira na, walang naiwang bakas. Naku, Diyos ko. Bilang tagapagmana ng Grupo Ferrer, ang paghahanap ng ilang tiwalang tao para sirain ang kaha, parang laro lang yan, di ba? Maayos naman ang lahat dati. Bakit ngayon, mayroon bang kahina-hinalang tao ngayon? Ang tanging tao ngayon ay si Valeria Rojas. Si Valeria Rojas talaga.
Hindi maaari. Hindi niya kaya yon. Paano kung hindi si Rojas? Ang lalaking dala niya ngayon, malamang kasabwat siya. Sandali, ano? May dala siyang lalaki sa loob ng kumpanya? Sakto. Alam ko na talaga na ganito siya, isang pasaway. Alejandro, wala akong pakialam sa iniisip mo. Seryoso ako ngayon, dapat siyang managot. Lahat ng pagkawala, babayaran niya. Kung hindi niya kaya, ipapakulong natin siya. Naku, naman. Naku, Inay, huwag kang magpanik. Huwag kang mag-alala, ayusin ko to. huwag kang mag-alala, kalmado ka lang. Ako na ang bahala sa mga gamit ng bata. Nasaan ako? Ano ang balak mo? Bakit mo ako itinatali? Sa silyang ito, pakawalan mo ako. Valeria Rojas, nakalimutan mo na ang ginawa mo o ayaw mong maalala, gusto mong ipaalaala ko. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo naman, maghihiganti dahil doon. Higanti ba ang gusto? Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang mga lihim ng Morales Group, ikaw ba ang nagbunyag? Anong nangyari? Isa na namang plano mo. Alejandro, tingnan mo siya, isa pang parata. Aminin mo na, ikaw ba ang may gawa? Kung aamin ka, para sa ating samahan, sasamahan kita. Kung mananatiling tahimik, ipapahuli na kita. Alejandro, sa itsura mo, desidido ka na ako ang may sala. Sino pa kundi ikaw? Pagkatapos mo pumunta sa opisina ni Alejandro, noong araw na yon ninakaw ang safe. Noon ding araw na yon ninakaw ang kaha. Bakit ayaw mong magsalita? Ikaw ang nagnakaw ng mga lihi. Camila, umalis na ako sa opisina niya bago ka pa dumating. Hindi mo ba nakikitang kalokohan? Ang sinasabi mo, Camila, Alejandro, hindi ka naniniwala sa akin. Paano ko magagawa iyon? Masasaktan ka rin. Alejandro Morales, kilala mo ang mukha, ngunit hindi ang puso. Naglilin lang ang anyo, wag husgahan ang ibabaw. Siya mismo ang magnanakaw na sumisigaw ng huli kayo. Tumahimik ka na. sasaktan mo ba siya? Naku, Alejandro, nasaktan mo ako. Isang lalaking walang silbi na hindi man lang mapamahalaan ng maayos ang kumpanya. At isang babaeng masayang kabit. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Camila, umalis na tayo. Wala tayong mapapala sa pagmumukha niyang ganyan. Pinakamasamang posibleng resulta, mapapatahan nito siya. Pero teka, Walang teka-teka. Nakapagpareserba ako sa El Son del Aura. Ililibre kita ng paborito mong pato sa Tarupuri. talaga ba, Alejandro? Paano mo nalaman yung pato sa El Aura? Kailangan isang buwang. Mauna ang reservation doon. Alejandro, ang bait-bait mo sa akin. Siyempre naman, tara na. Huwag na nating sayangin. Valeria, mahal mo ang pato. Pagkatapos ng proyekto, sa anniversary natin, dadalhin kita sa El Aura. Naiintindihan ko. Alejandro Morales. Sa paningin mo, hindi ako karapat-dapat. Kahit sa pato sa Tarupuri. Sino nagpahintulot sa'yo na kumilos ng mag-isa? Nagapusin siya. Alejandro, sinisisi mo ako. Huwag mong kalimutan. Si Valeria, ang pangunahing dahilan kung bakit nabankarote ang kumpanya mo. Pero hindi naman kailangang gumamit ng malulupit na paraan. Pakawalan mo na siya ngayon. Alejandro, bakit hindi mo sinabi? Kanina sa loob, Ako, si Imris Elena ang may utos. Ginawa ko yon dahil nagmamalasakit ako. Kumilos lang ako. Alejandro, sinisisi mo ako. Saka, kung si Valeria ay nangahas magnakaw ng lihim ng Morales Group, sa susunod, baka pati pumatay sa Morales Group ay kaya niya. Pababayaan mo ba yon? Paulit-ulit, pagtitiisan siya. Hindi pwede yon. At Alejandro, mapoprotektahan mo ba ang kriminal habang buhay? CJ, ilang araw lang. Para sa malubhan niyang kasalanan, matuto siya sa aral. Ay, Camila, hindi kita sinisisi. Sayang lang madumhan ang kamay mo para sa kanya. Huwag mong gawin to. Sa susunod, Sige na nga.
Pakiramdam ko ibang Valeriana. Ang kasama natin ngayon. Alejandro, nagkamali ako. Sa susunod, kapag may gagawin akong ganito, sasabihin ko sa'yo, huwag ka magalit. Okay. Yan tara na. Alejandro, hintayin mo ako. Anong paraan ang ginamit mo para hindi ka makalimutan ni Alejandro? Hindi ko maintindihan. Ikaw, isang walang magulang na ulila. Paano ka naging ganyan kaya ba? Anong problema? Ang bagay na madali kong nakuha ay hindi mo makakamtan. Ang ayaw na ayaw ko, yang walang pakialam mong tingin. Bakit ang yabang mo? Alejandro, alam mo bang pinagbintangan niya ako? Alam na niya. Sinabi sa akin ni Alejandro na lahat ng gagawin ko ay kailangang iulat muna sa kanya. Ang pagpunta ko rito ay alam din ni Alejandro. Anong nangyayari? Huwag mong sabihing akala magkakabalikan kayo ni Alejandro. Diyos ko. Tingnan mo ang kamay ko. Gawa ito sa pinakamalaking pink na diamante sa timog na mina. 3 karat na nagkakahalaga ng $800,000. Sinabi ko kay Alejandrong bilhin ito pagkatapos ng krisis ng kumpanya. Pero pinilit ni Alejandro na bilhin agad ito. Dagdag pa ni Alejandro, pinili niyang Agosto 7 ngayong taon para sa ating engagement. Agosto 7. Ang bilis ng panahon, sa ilang saglit na lang, magkakasal na kami ni Alejandro. Ang petsang Agosto 7. Bakit Agosto 7? Ayon kay Alejandro, ito raw araw na dapat gunitain. Hindi mo alam, di ba? 4 na taon na ang nakalipas. Unang beses kong makasama si Alejandro. Naiintindihan mo na ba? Alam mo na kung gaano kasakit nang pag-usapan mo ang nakaraan, hindi ba tama? Bago ka pa man, maging kayo ni Alejandro. Kami na niya ni Alejandro. Buti na lang niloloko ka lang niya. Pero naniniwala ka talaga. Hinangad mo siyang pakasalan kahit halos patay ka na sa aksidente. Ang tanga mong umibig. Pero ano ang magagawa nito? Sa isang kisap mata, babalik si Alejandro sa akin. Gaga, naniniwala ka sa lahat ng dahilan ko. Grabe ang pagkataranta mo. Ikaw, Valeria Rojas, simulat sa pool ay isang katatawanan. Ngunit ang katatawanan iyon, ang nagpanatili sa minamahal mo ng 3 taon. Tumigil ka. Tama na. Anak, Tatay, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Labas? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako si. wala akong pakialam kung sino ka. Walang sinumang magtatangkang manakot sa pamilya ko, ang ipinanganak sa mundo. Ha! Anak, nasaktan ka ba? Pasensya na. Naipit ang tatay mo. Okay lang ako, tatay. Ayan, Rojas. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil may matandang kasama ka, ay magiging importante ka na. Kung ganyan kabastos ang bibig, hindi sapat ang sampal. Nakakasuka ang paghipo ko. Tay, umuwi na tayo. Valeria Rojas, hindi papayag si Alejandro nito. Maghihintay ako. Putangina mo, Valeria Rojas. Pagsisihan mo ang ginawa mo ngayon. Anak ko, pero ngayon, si Alejandro ang nasa likod nito, di ba? Siguradong siya. Tay, pasensya na. Aminado akong napakatigas ng ulo ko noon. Na nakipag-away pa ako sa dahil sa ganyang lalaki. At napaalis ng 3 taon. Anong ama ang magagalit sa sariling anak? Nag-alala ako sa kaligtasan mo. Takang-tanga si Alejandro. At walang ina. Nabulag siya sa panlabas na anyo. Hindi karapat-dapat sa anak ko. Nagpa-deliver ako ng paborito mong pagkain galing Aura Hall. Yan ang paborito mo, di ba? Uwi na tayo, anak. Nakabili si tatay ng paborito ko. Naku, Hoy, sandali. Bumalik ka dito.
Papa. O, aking sinta na anak. Naku po, Aking munting paslit. Patawad, hindi ka na protektahan ni nanay. naimbestigahan ko na ang kaso. Si Camila Ferrer ang may pakana nito. Para nakawin ang lihim ng pamilya Morales. At isangkot ka dito. Sinimulan ko ng piliti ang Ferrer Group. Sa loob ng 24 oras. Mawawala na ang Ferrer Group sa Bluesky City. Ang Morales, Tay. Nais kong mawasak ang Morales Group. Bago sumikat ang araw bukas. Pawawalan ko rin ang kasal. Kay Alejandro. Mula ngayon, wala nang ugnayan sa pagitan natin. napakagandang desisyon. Kung gayon, ang pinakamakapangyarihang pamilya. Sa Bluesky City, ang Rojas ay yun na. Magpapadala ako ng mga utos mamaya. Ang iyong opisyal na paghalili bilang leader ng Rojas family ay bukas ng umaga. Ikaw ang maghahari sa Bluesky City. Walang makakalaban sa'yo. Alejandro Morales. Camila Ferrer. Magbabayad sila ng dugo sa dugo. Nag-withdraw ng puhunan ang pamilya Rojas. Kahit ang matagal na naming kasosyo, si Aprez ay nag-withdraw din ng puhunan. Ano? Impossible. Handa ba silang magbayad ng penalties para lang iwan tayo? Sino ang nagalit para karapat-dapat ako sa ganitong pagtrato, Alejandro Morales? Mula nang umalis si Valeria Rojas, wala nang naging tama sa buhay ko. Camila, sino gumawa nito sa'yo? Sabihin mo. Alejandro, pakiusap. Ayusin mo ito para sa akin ngayon. Huwag kang maglakas loob. Huwag mong palampasin si Valeria. Alejandro, makinig ka kay Camila. Tingnan mo si Valeria Rojas. Napakalupit ng babaeng iyan. Tingnan mo ang pasa dito at ito pa. Hinampas niya si Camila. Napakalakas hanggang magkagulo ang mukha. Hindi ba't nasa basement siya? Paano kanya nahampas? Ang bait-bait talaga ng ating Camila. Binigyan ko lang siya ng tubig. Pero masama ang sagot niya. At tinawag pa ang kanyang kasintahan. Para bugbugin ang ating Camila. Yung matandang lalaki ang may gawa. Nagdala siya ng maraming tao. Pinasok ang basement. At dinala si Valeria Rojas. Iniwan niya akong ganito ang kalagayan. Alejandro, tingnan mong mabuti. Ito pala ang asawang minamahal mo. Noon pa nagtaka na ako. Bakit siya pumayag hiwalayan ka? May iba na pala siyang Tama ang sinasabi mo. Nagpapanggap lang si Valeria Rojas. Sa pagbabala tayo kasama niya. Narinig ko tinawag ni Valeria Rojas na tatay ang matanda. Sinabi ko na talaga na siya ay hindi disenteng tao. Nang umalis siya sa tahanan natin, nang lumisan siya, ang dugong dumadaloy sa pagitan ng hita niya. Karumal-dumal na sakit yun. Pagbalik, papalinis ko ang mga alila para mag-disinfect ng lahat ng bakas na iniwan niya. CJ, alamin mo kung sino ang lalaking kumuha kay Valeria. Ano? Wala kayong mahanap. Malakas ang koneksyon niya. Nagbabayad ako sa inyong mga tanga. Ano pa silbi ninyo? Alejandro. Dahil si Valeria Rojas ay kasama na ng iba. Baka hindi na siya bumalik. Sayang lang ang pagpigil sa kanya. Huwag kang magdalamhati sa taong hindi karapat-dapat. Nandito ako, Camila. Nagtataka lang ako kung si Valeria Rojas ay mababa ang standard sa lalaki. Isang mukhang empleyado, kliyente at matandang lalaki, ganyan siya kadesperada. Na kahit ano na lang ang tanggapin. Valeria Rojas, babawian kita. Sige po. Alam mo ba kung sino siya? Ano ang sinabi mo? Sila ang umatake sa mga Morales. Pamilya Rojas ito, pinakamakapangyarihan sa Celeste City. Paano ito nangyari? Kahit na mga tanga kami, hindi namin sasaktan ang pamilya Rojas. Noong nakaraang araw pa ay nangako sila ng 30 bilyong dolyar para sa kumpanya natin. Bakit ngayon bigla, sila pa ang umaatak? Inay, bangkarot na ang Morales Corp. Anak ko, huwag kang susuko. Ang ating angkan ay makakaraos din dito. Tulad ng mga pagsubok noon, sa pagkakataong ito, magbabago rin ang kapalaran natin. Wala nang pag-asa, inay. Kahit 10 katulad ko, ay di pantay sa kalingkingan ng mga Rojas. Ginang Elena, Alejandro, huwag mawala ng pag-asa. May balita ako.
Magdaraos ang mga Rojas ng pagdiriwang para sa kanilang anak at pagpapasa ng pamumuno. Ano, pumasok sa handaan at makipag-usap. Tama man o mali, kailangan natin humingi ng tawad, baka may pagkakataon pa tayo. Camila, nagsasabi ka ba? May paraan na ka para makapasok tayo sa handaan nila? Nagkaroon ng imbitasyon sa kanila. Naku, napakagaling. Camila, ang galing at diskarte mo talaga. Di tulad ni Valeria Rojas, traidor sa sariling pamilya. Nagnakaw pa ng mga lihim. Binibining Rojas, ayon sa utos ninyo, ipinadala ko na ang papeles diborsyo kay Morales. Ayaw niyang pirmahan. Alejandro, bakit ayaw mong pirmahan ang papeles? Sino ang pinoprotektahan? Di mo ba sinabi, aalis ako ng walang dala? Siyempre sinabi ko, pero tumanggi siya. Wala akong pakialam paano. Sa umaga bukas, kailangang napirmahan na ang papeles. Opo, maintindihan ko. Alejandro Morales, makinig ka. Nabayaran ko na ang lahat ng utang ko. Pero ang lahat ng ginawa ko para sa kumpanya, paano mo babayaran sa akin? Camila, utang na loob ko sa'yo. Salamat ng marami, handa na ang damit. Dapat ka sana ilabas ng mas madalas ni Alejandro. Ayos lang po, Jingres Elena. Hindi sumasagot si Valeria. Maaari bang nasa iba siyang lalaki ngayon? Palagi kong naramdaman na kami ni Alejandro ay iisa. Naku Camila, huwag mong sabihin yan sa susunod. Baka may makarinig. Masisira ang pangalan mo. Alejandro ko, ano ang ibig sabihin niyan? Ganyan si Alejandro magpakabait. Ayaw niyang simismis kanila sa likod mo. Naniniwala si Alejandro na ang putang iyan. Maghintay ka lang sa handaan ng mga Rojas. Mauunawaan ni Alejandro kung sino ang karapat-dapat sa kanya. Anyway, salamat. Valeria, ano nang ginagawa niya rito? Sige, pwede ka nang umalis. Valeria Rojas, anong ginagawa mo dito? Kausap mo kanino? Hindi kita tinatanong kung bakit ka nandito. At saka, wala kang pakialam sa kinakausap ko. Hindi to tungkol sa bakit ka makialam ng ganyan. Inimbita kami sa piging ni Miss Rojas. Ikaw, isang ulila, anong karapatan mo? Nasa Rojas Manor ka? Ah, gets ko na. Yung yaya, nanay mo pala siya. Kaya ka pala nakapasok. Ano? May pamilya ka pala? Valeria, gaano karaming sekreto itinatago mo? Sinabi ko bang walang ako pamilya? Anong karapatan mong Ang ibig kong sabihin, hindi mo nabanggit. Ito dati. Nanay mo pala ang yaya. Natatakot ako. Baka hamakin ka ni Alejandro. Hindi niya to sinabi dati. Walang sekreto ang tunay na pag-ibig. Hindi mo talaga mahal si Alejandro. Nagtatago ka ng ganito. Paano mo nagawa? Totoo siya, Alejandro. Masama ang balak nitong babae. Huwag ka nang mauto pa sa kanya. Valeria Rojas, totoong lahat. Pati yung matandang kasama mo. Si Inlet Morales, ganyan pa rin katanga. Valeria Rojas, nagtiwala pa ako sa'yo. Walang utang na loob. Wala ka bang konsensya? Ano nang lakas ng loob mong saktan si Alejandro? Alejandro Morales, nakakadiring talaga kayo. Ikaw, pwede mo akong paluin, pero si Alejandro ang pagbuhatan mo. Dapat nagpapasalamat ka. Ako'y abala sa bahay. Wala akong oras para sa... Akala mo ba pagkatapos ng ginawa? Makakapagpasikat ka pa sa harap ko. Valeria Rojas, huwag mong isipin na ang pagiging anak ng katulong ng mga Rojas ay karapatan mong maging hambog. Ako si Valeria Rojas sa Celeste City. Kaya ko ang gusto ko. Naku naman, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang sinampal mo? Si Camila yan, tagapagmana ng Ferrer Group. Sinaktan mo siya, hindi ito patawarin ni Amy Ferrer. Valeria Rojas, humingi ka ng tawad. Kahit ako di makakapagtanggol sa'yo.
Ang Ferrer Group. Isang naghihingalong angkan sa Celeste. Sinaktan ko siya at di ko ikinagsisisi. Valeria Rojas. Ang pagiging katulong ng ina mo sa mga Rojas ay di katumbas ng pagiging Rojas. Magsorry ka kay Camila. Eksakto, dapat mong malaman ang lugar. Kayong mga di nakakaalam. Ng lugar nyo kayo talaga. Ikaw. Di ako nakikisama sa ordinaryo. Duwag ka talaga. Valeria Rojas. Hindi ko napansin na ang galing mong magsalita. Hindi ko rin napansin na isa kang tanga, batang ina na sunod-sunuran. Palaging sumusunod sa matandang to. Hoy, ikaw. Ang kapal mo, sasawayan kita. Tingnan natin sinong makakalapit. Sinusupil ko ang manugang ko. Ano pakialam mo? Sige, subukan mo. Papasukin kita rito ng buhay at lalabas kang patay. Nengrat Morales. Nakalimutan mo na ba ang papeles ng diborsyo? Nengres Elena. Alejandro. Siya yung matandang nagdala kay Valeria noong nakaraan. Valeria Rojas, halika rito. Nengrat Morales. Ang diborsyo, naisumit ko na, wala kang karapatang utusan. Valeria Rojas. Para sa matandang to, ay iwan mo ako. Bigla-bigla, pumayag ka sa diborsyo. May matanda ka palang nakita. Nengres Elena, hindi lang isa ang nahanap niya. Noong nakaraan may dala siyang binata sa kumpanya ni Alejandro. Makinig ka matanda, huwag kang magkatuwaan hanggang sa mawalan ka ng lahat. Yeah. Para sa akin, pera ay numero lang. Gastusin ko lahat. Ano naman? Ikaw matanda, tigilan mo ang kahihiyan. Noong nakaraan pinaapi mo ako, may hindi pa tapos sa atin. Ipakita mo ang yaman para maging hambog. Sa Celeste, ikaw ang unang nangahas mangusap sa akin. Ang dating niya, ganun kalakas. Valeria Rojas, dapat magpaliwanag ka na. Sino ang matandang lalaking yan? Alejandro, kung tunay kang nagmamalasakit sa akin, pagkatapos ng 3 taon, hindi mo pa rin ako kilala? Pumasok ka sa teritoryo ko, ngunit ganito pa rin ang kapal ng mukha. Ano? Hindi ako makapaniwala, ikaw ba ang puno ng angkan Rojas? Ikaw si Ricardo Rojas. Impossible. Kung siyang matanda, na siya palang pinakamakapangyarihan sa Edfi City, leader ng Angkan Rojas. Bakit itinago ni Valeria ang katotohanan ito? Tama. Hindi ka ba sang-ayon kung totoo ito? Ako na ang reyna ng Inglaterra. Lele. Tatay, ayaw ko pa rin. Malaman nila ang tunay kong pagkatao. Sige, kung gayon. Umalis na tayo rito. Valeria Rojas, hinto. Kung hindi mo ayusin ang paliwanag ngayon, tungkol sa matandang ito, ikaw, Pumirma ka na sa annulment. ganoon ba talaga katindi ang paghahangad mo sa pera? Nagpakasal ka sa matanda para sa yaman. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Na ikaw pala ay, nag-aantay ka ba ng kamatayan ko? Alejandro, nawawala ba ang isip mo? Paano mo nagawang saktan si Alejandro? Matagal na kitang tiniis. Ikaw, Alejandro. Subukan mong hipuin ako sa sarili kong tahanan. bakit si Valeria Rojas? At bakit sinasabi nitong matanda na kanila ang bahay na ito? Diyos ko. Ito ay kalokohan. Sobra na ito. Hindi ko matatanggap. Biyan ang nananakit sa kanyang hipag. Ito ay pagtatangka sa... Magsisimula na ang pagdiriwang. Umalis na tayo rito. Hindi na sulit ang pag-aaksaya ng panahon. Inay, sa palagay mo posible yon? Valeria Rojas. Siya kaya ang dalagang Rojas? Ito, impossible. Tama, Alejandro. Kung ako ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa FFIC, ang tagapagmana ng pamilyang Rojas, bakit hindi niya sinabi noon pa? Tuwing tinatanong ko siya, pumapalit siya ng usapan. Akala ko. Kaya tumigil na ako. Hindi pwede yan. Kung siya ay isang Rojas, bakit siya maglalako ng pagkain para tumulong sa bahay? Eksakto. Kung ang isang katulad niyan ay tagapagmana ng pamilyang Rojas, ako, ang numero 1 heredera sa buong mundo. Tama na, Alejandro. Ang pinaka-urgenteng bagay ngayon ay alamin kung bakit ang pamilyang Rojas ay inaatake ang ating Morales Group. Huwag masyadong mag-isip. Pasok na tayo.
Tama, Alejandro, bilisan mo. Ang imbitasyong ito ay hirap na hirap makuha. Camila, ang galing mo. Sana noon pa kita nakilala. Alejandro, huli man ay hindi pa huli. Tara na, pasok na tayo. Naku, ang dekorasyon ay tunay na marangya. Camila, tingnan mo. Hindi ba't ito ang nakita natin sa museo? Ito nga. Mahogany din ang mesang ito. Ang patina. Parang mahogany na isang siglo ng tanda. Baka ilang siglo na talaga. Paano mo nalaman? Ang pamilyang Rojas. Mas mayaman kaysa inakala ko. Hala, di ba't si A. Morales yumaman sa asawa? Anong masasabi mo? Nandito ka para makisabit. Aba? At may kasamang, kabit na desperada. Ikaw. Tumahimik ka at maggalang. Narito ako para sa importanteng usapan. Di kita pakikipag-awayan. Anong problema? May ginawa ka takot masabi. Sino sa Celeste ang di nakakaalam? Si E. Morales ay naaksidente at naging gulay na. Ang asawa niya sa pamamagitan ng pagluluto ang nag-alaga sa kanya. Kasinungalingan. Anak kong minamahal, siya'y mabait at mapalad. Isinilang sa ilalim ng swerte. Payo ko sa'yo na sumama kay Valeria Rojas. Kung hindi, masasamay babayaran. Kasabot ka ba ng Rojas? Hindi ba totoo yan? Kung hindi man, bakit ka sumusuporta? Ikaw lang matanda ang may ganyang isipin. Ikaw. Maligayang pagdating sa lahat. Ang piging para sa pagbabalik ng ating dalaga at paghalili bilang puno ng Rojas. Opisyal nang magsisimula. Opisyal nang magsisimula. Ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Skylin City ay tunay na namumukod tangi. Walang kapintasan ang tindig niya. Ang pera ay tunay na makapangyarihan. Nabalitaan ko rin siya, huling alagad ng bantog na E. C. Garza. Ah, talaga? Pagpapakasal sa kanya'y wawakasan ang lahat ng problema. Masyadong mataas ang pangarap ng batang, isang bihasang dalaga. Tanging si Alejandro ko, ang karapat dapat sa kanya. Akala ko'y importanteng tao siya. Yun pala'y alila lang ni Miss Rojas. Pero aminin mo, mayayaman talaga ang mga Rojas. Kahit mga alila nila, nakadamit parang mga maharlika. Kaya pala ang yabang niya. Inaabuso ang hiram na kapangyarihan. Iniutos kong palabasin sila. Hindi na kailangan. Gusto kong makita. Anong balak mong gawin? Ikaw, magpatuloy ka. Hindi ako matatakot. CJ, babalik na ako ngayon. Siyempre. Mayaman ang mga Rojas. Kung maaakit mo sila, ang kumpanya, may isalba pa kaya? Mahal kong Camila, huwag mo akong maunawaan ng mali. Gusto ko lang. Iligtas ang trabaho mo. Pakialamera, alam ko na kung ano ang laro mo. Kapag napangasawa ko si Alejandro, patutunayan ko sa iyo ang halaga ko. Alam ko, Dimbres Elena. Binibining Rojas, nagkita na ba tayo dati? Sino ang mag-aakalang gagamit si Guy Morales ng ganitong luma na pamamaraan ng panliligaw? Ang boses na yon, bakit kaya parang katulad ni Valeria? Ginoong Morales, wala ba ni isang nagsabi sa inyo na ang pagtitig sa babae ng ganito ay napakabastos? Ginoong Morales, wala ba talagang nagpaliwanag sa inyo na ang pagtitig sa isang dalaga ay kawalan ng galang? Tititigan kita kung gusto ko. Pakakasalan kita. Ah, Isang libong paumanhin, nakakainsulto. natuto na ako. Ikinasal si Guy Morales 3 taon na ang nakalipas. Ang angka ng Rojas ay napakayaman. Kung makukuha mo ang loob nila, hindi ba ililigtas nito ang kumpanya natin?
Tama ka, 3 taon na, may asawa na ako. Pero ano ba? Bumalik ka, lagdaan mo ang papeles ng diborsyo. Ano ang nangyayari? Ngunit wala akong karanasan noon. Bata pa ako. Valeria Rojas. Sa iyo, Alejandro Morales. Ako, Valeria Rojas, nangangahulugan ng wala. 3 taon ng devosyon. Sinabi ni Morales na ako ay hindi matuko. Oh, ikaw. Valeria. Hindi ka panipaniwala. Asawa ni Alejandro Morales ay si Miss Rojas. Ito ay nakaka-interes lamang. Valeria Rojas, ang Rojas Harris. Valeria Rojas. Hindi tatanggapin ang pagkawala kay Alejandro. Natagpuan niya ang isang paraan upang kumapit sa Valeria Rojas. Ginawa mo ba ito sa layunin? Alam mo si Alejandro, kailangang humingi ng tulong si Miss Rojas. Kaya ginawa mo siya. Tama. Huwag mong isipin ang pagiging isang Rojas. Gumagawa ka ng tagapagmana. Hindi ka maaaring magbigay ng maayos. At ang mga damit na iyon, saan mo nakuha ang mga ito? Pagkatapos sabihin sa akin. Saan ko nakuha ito? Saan ito nagmula? Ang matandang lalaki ay bumili ito para sa kahit na damit sa seda. Isang angke ay nananatiling angke. Sino ang madilim na kalunuran ng aking anak na babae? El Rojas, bumalik ka. Tatawag mo sa kanya na Rojas. Hindi siya bas, ilang ordinaryong lingkod. Maaari ba siya, ang Rojas Patriarch? Valeria ay ang Rojas Heiress. Impossible. Bumalik dito muli. Sadyang pinlano nila ito upang dayain tayong lahat. Paano naging posible na si Valeria Rojas, ang tagapagmana ng Angkan Rojas? Isinusumpa ko sa ngalan ng Ortega Consortium. Ang nakatayo dito, ang puno ng Rojas Group, Ricardo Rojas. Sa gisag ng pagkakakilanlan, para sa leader ng Rojas. Ako si Ricardo Rojas. Magaling, Valeria Rojas. Yamang ikaw ang tagapagmana ng Rojas. Bakit mo itinago? Ginawa mo akong katatawanan. Nagkaroon ba ako ng halaga sa Celeste City? Pamilya lang namin may apelidong Rojas. Kung nakinig ka sana, hindi mo ba nalaman? Hindi ka ba natakot na ako magnakaw ng yaman? Ile, ang lalaking tulad niya, hindi karapat-dapat magbantay ng mansyon Rojas. Sa sobrang katangahan. Sa pagtatapat ko sana, kasama mo siya noon. Sa hotel, di ba? Kaya, inihatid ko si Camila sa ospital. Sinabi ko na sa'yo yon. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Tama na, Alejandro. Ang mga katotohanan ay wala ng saysay. Wala ng halaga ang lahat. Naku, Valeria. Pamilya tayo. Kasal kayo ni Alejandro. Bakit ang layo mo sa amin? Siguradong hindi mo nakalimutan. Dumating si Camila para sa ating tahanan. Mababa ang tingin mo sa akin. Ikinahiya mo ako. Kahit dito sa tahanan, araw-araw may handa ka. Kasulatan sa diborsyo para sa amin. Mali iyon. Hindi pagkakaunawaan lang iyon. Hindi mo kapantay si Camila Fair. Hindi ko kapantay si Camila Fair. Ang pamilyang Ferrer ay hindi kalaban ng pamilyang Rojas. Valeria, anak. Pwede mo bang kausapin ang tatay mo? Magmakaawa para kay Alejandro. Imposible yan. Impossible yon. Valeria Rojas, huwag kang magmalabis. Huwag mong kalimutan ito, na ikaw at ang aking Alejandro ay legal na mag-asawa. Sabay tayong aangat, o mawawasak. At sa pamilyang Rojas, iisa lang ang anak mong babae, di ba? Yamang si Alejandro, kasal na sila ngayon. Ang yaman ng pamilyang Rojas. Kahit kalahati niyan ay para kay Alejandro. Nakilala ko na ang mga walang hiya. Pero wala kang katulad sa kakapalan ng mukha. Mahal na biyenan, nakakasakit ang mga salita. Lagi ka bang nagluluto ng pampagaling? Ang pinakamahusay na estudyante ng doktor ang nagluto ng pagkain mo ng 3 taon. Ano pa ang gusto mo? Patawarin mo ako, Valeria. Nagkamali ako sa'yo kanina. Hindi ko napapansin ang mga nangyari nitong mga araw. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Sino ang may lakas ng loob na tratuhin ng ganito ang anak? Tay, huwag ka nang mag-init ang ulo sa kanila. Hindi nila karapat-dapat na ikaw ay magkasakit. Humihingi ako ng tawad sa kawalan ng pag-asikaso. Lubos kong nauunawaan. Alejandro, sino ang nagpaisip sa'yo na kailangan kita? Mahal kong Valeria. Lagi kong itinuring si Valeria bilang pinakamamahal na kayamanan. Pinag-aalagaan ng buong puso. Bago siya magdalaga, hindi siya nagkulang sa anuman. May 8 katulong, espesyal na si nanay, para sa kanyang pangangailangan. Pero kayong dalawa,
Kayo ba naman, ang isa ay may ibang pamilya. Ang isa na may nag-enjoy sa pag-aaruga pero nanakit pa. Inabuso ninyo ang kabaitan niya. Itay, taos puso akong humihingi ng tawad. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Valeria, hindi ko kasalanan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mong pag-isipang gawin iyon. Ngayong pagkakataon, hindi ko hahayaang si Valeria ay makipagbalikan sa'yo. Valeria, nakikiusap ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Valeria, noon pa man, dinilim ng kasakiman ang aking paghuko. Taos pusong humihingi ng tawad ang iyong ina. Hindi mo ba minahal si Alejandro? Nakikiusap ang iyong ina. Pagbibigyan mo pa ba si Alejandro? Hindi sila humihingi ng tawad sa akin. Humihingi sila ng paumanhin sa tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Celestial City. Alejandro, pakiusap. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin kanina? Ito ay ang agimat na ibinigay ni Alejandro sa akin. Camila, ang agimat, bakit nasa iyo? Agimat ko, bakit nasa iyo ito? Ano nang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Camila Ferrer, sabihin mo, paano mo nakuha ang agimat na ito? Ano nang sinabi mo? Sa'yo ba ang agimat na ito? Sa akin. Yi Morales, isa kang napakahalagang tao, at ang mga importante madalas makalimot. Hindi totoo yan, Alejandro. Sa akin talaga ang agimat. Ito ang buo ng pamilyang Morales. Nandito ang kambal isdang agimat ng pamilya. Kapag may nakilalang mamahali, ibibigay mo ang kabila. Tatanggapin mo ba ito? Buong puso kong tatanggapin. Pag gumaling na ako, pakakasalan kita, hindi na tayo maghihiwalay. Sang-ayon ako. Paano ito nangyari? Ikaw si Valeria. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ito ang ginamit mong paraan. Para mapasunod mo si Alejandro. Noong una, nag-alala ako. Pagkatapos ng aksidente niya, masasaktan siya kung pilitin nating maalala. Hindi ko inasahan ito, pero ikaw ang nakinabang. Hindi ganoon ang nangyari. Mahal ako ni Alejandro. Alejandro, makinig ka sa akin. Ako ito, si Valeria. Ikaw pala si Valeria, ang babaeng hinahanap ni Alejandro sa mahabang panahon. Kay saklap ng tadhana, isiping hindi nagkakilala ang ating mga pamilya. Lele, sino bang pamilya mo? Ang anak ni Ricardo Rojas ay hindi isang bagay na maaari mong kunin at itapon ng basta-basta. Tapos na. Nagwakas na ang lahat. Valeria, pakinggan mo sana ako. Dinala ko siya sa ospital. Akala ko ikaw siya. Nadaya rin ako. Consuegra, Alejandro kong mahal. Nadaya ka ng kasuklam-suklam na sinungaling tungkol sa bagay na ito. Bakit hindi na lang natin kalimutan? Huwag kang mangarap. Valeria, pag-ibig ko. Bibigyan mo pa ba ako ng pagkakataon? Valeria, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Valeria, anak ko. Huwag mong namuling maluko sa bitag na yan. Huwag mong kalimutan. Kung paano tayo itrato ng pamilyang iyon, napakawalang utang na loob niya. Huwag kang mag-alala. Tay, hindi ako ganun ka-inosente. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kasapi ako ng iyong biyenan. Tayong mga magulang, dapat magpayo ng pagbubuklod, hindi paghihiwalay. Bakit naman, pinaghihiwalay mo sila? Huwag kang maghangad ng ugnayan dito. Hindi ka aming biyenan. Ang pamilyang Morales, hindi ba nila minata ang hamak kong pinagmulan? Bakit ngayon? Nanghihingi ka na ng walang hiya? Hindi pagkakaunawaan. Lahat ay maling akala. Makinig ka. Tingnan mo, hindi lahat ay pagkakamali. Ang sinabi nila sa may pintuan, maaari mo bang sabihin sa akin? May nagsabi sa aking basura ako. Ang isa naman, may malansa akong sakit. Ako ang iyong tinawag, na basura't may sakit. 3 taon kong pinaghirapan. Inayos ang lahat, inalagaan ang pamilyang ito. Nagkamali ako. Mali ang pagtingin ko sa isang tao. Alam kong malaki ang pagkakamali ko sa paghusga. Kaya ko siya, pinaboran noon, ay akala ko ikaw siya. Kung si Valeria pa rin, ang dukha at hama na akala ninyo, ganito rin ba kayo? Malamang hindi. Sasabihin niyang pera lang habol ko. Pero ang tunay na sakin ay kayong mga kuripot.
Ngayon, paparamdam ko sa inyo. Ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Kumusta, Assistant Juan? Nakipagkita ako kay Mart Ortega ngayon. Ganun talaga ang dapat. Nakakamangha. Sa ngayon, mamuhunan ng $50 bilyon sa Ortega Consortium. 50 bilyon? 50 bilyon, ganoon ba kabigla? Valeria, hindi mo kailangan gawin ito. Alam na alam mo. Hindi magkasundo sina Alejandro at siya. Winawasak mo ang puso ni Alejandro. At dahil sa kanilang pamilyang Rojas, wasak na ang pamilyang Morales. Pakiusap. Bilang ina mo, nakikiusap ako. Tulungan mo si Alejandro. Hindi dahil sa iba, kundi para sa mga tao na kayong mag-asawa. Kung sinabi mo ng mas maaga, baka pinag-isipan ko ng seryoso. Bigyan mo sila ng katahimikan. Pero huli na ang lahat. Siyempre, siya talaga. Sa pagitan mo at Alejandro, lahat ay para sa kanya. Pakialamera, bitawan mo ako. Naku, Valeria, kasalanan mo itong lahat. Parurusahan ko siya ngayon para sa iyo. Huwag kang magalit, sige na. Pakawalan mo ako ngayon din. Ako si Miss Ferrer. Gaano katapang na tratuhin mo ako ng ganito? Ang Ferrer Group. Ano naman ang special dyan? Nagmamayabang ka pa rito. Ang manugang ko ay tagapagmana ng Rojas. Mula sa Celeste City. Pero huwag mong kalimutan. Ang pamilyang Rojas, hindi naman kinikilala ang kasal nila. Ikaw, lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagalit si Valeria. Pakialamera. At ikaw naman ay santo. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin? Napalitan siya, gamit ang mga pagkaing pampagat. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulong ginawa mo? Naku, Valeria. May iba pa bang? Hindi ko alam. Lumabas ka rito ngayon din. Valeria, mahal ko. Tama ang hinala ko, hindi ba? Ano ba ang sinasabi mo? May apo na ako. Valeria, aking sinta. Huwag kang mag-alala, okay lang si Daddy. Hindi maayos ang pag-iisip ni Morales. Dapat siyang magpatingin sa doktor. Hindi dapat nandito. Hindi makaintindi ng katwiran. Kung alam ko lang ng mas maaga, baka naisip ko ang posibilidad. Bigyan sila ng pagkakataon. Ngunit huli na ang lahat. Ano ang nangyari sa anak ko? Kailan ito nangyari? Gago. Ang lakas ng loob mong magtanong. Oh, mahal kong manugang. Mag-usap tayo ng mahinahon. Bakit mo siya pinapalo? Huminahon ka. Matandang babae, tumahimik ka dahil sa katangahan mo. Pinagbintangan ang anak ko sa pagnanakaw ng lihim sa walang kwentang kumpanya mo. At ikinulong siya. Pag-alis niya sa bahay mo, siya ilabis na nabalisa. Muntik nang maagasan. Bahagya naming nasagip ang sanggol. Nakakainit ng ulo ito. Valeria. Valeria, ikaw pala. Hindi ko. Hindi ako nag-utos kaninuman. Huli na ang lahat. Kahit anong sabihin mo, huli na. Halimaw na ako. Alejandro, wag mo namang gawin ito. Anak ko, ano bang ginawa nila sa'yo? Maniwala ka man o hindi, ganoon talaga ang nangyari. Hindi ko naisip na agawin ka. Sa'yo man nagmula ang ideya o hindi. Ang ginawa mo ng ako'y agawin, ay hindi mapapatawad. Kamusta? Ako si Valeria Rojas. Naririnig mo ba ako? Gusto kong marinig ngayon. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng Ferrer Group. Opo, binibini. Valeria Rojas, ikaw. Mag-isa kong ginawa ang lahat. Wala kinalaman ang pamilya ko dito. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Mula pa sa simula, alam mo na ang pagbubuntis ko. Hindi ba? Wala akong alam dyan. Huwag kang lalapit pa. Mananatili ka sa Taytay City. Sa Taytay City, ako ang may hawak. Gagawin kitang malungkot habang buhay. Dalhin mo na siya ngayon din. Hala!
Ikaw pala, inagaw mo ang malusog kong apo. Alejandro, hindi ako makapaniwala na hinampas mo ako. Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo pinatay ang sarili nating anak? Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo, Alejandro. Alejandro, nais kitang makuha ng labis. Ano bang kasalanan ko? Alejandro. Alejandro. Pakawalan mo siya ngayon, mamamatay siya. Kung mamatay siya, ikukulong ka. Alejandro. Ayaw mo ba bumalik kay Valeria? Ang dakila mong pag-ibig. Nakakadiri ka talaga. Hello, tatay. Huwag mo akong tawaging tignan mo ang kalat mo. Nabagsak ang Ferrer. Huwag ka nang bumalik. Simula ngayon, hindi ka na anak ko. Naku, tatay. Itay. Anong nangyari? Ilang minuto lang. Inagaw ang ari-arian ni Morales. Naiintindihan. Alejandro, ipinagkait ako ni Itay. Maaari mo ba akong tanggapin? Wala akong mapuntahan. Huwag mo na akong suklayan. Naku, Valeria. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Valeria. Mula ngayon, ikaw na ang leader ng Angkan Rojas. Hindi ka na pwedeng magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Ang lalaking iyon ay walang saysay, kahit pa siya'y magmakaawa. Inaasahan kong magpakalakas, ikaw sa lahat ng Tatay, huwag kayong mag-alala. Ang dating si Valeria ay patay na ngayon. Alejandro, anak ko. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Pakiusap, uminom ka man lang ng tubig. Anak ko. Kung patuloy kang mag-aayuno, masisira ang kalusugan mo. Ang katawang ito. Inalagaan ni Valeria hanggang ako'y gumaling. Nasa katawan kong ito ko siya saktan. Hayaan nang masira ito. Hindi naman talaga akin ito. Anak ko, pakiusap. Ang katawang ito'y pinaghirapan ni Valeria Rojas araw-gabi. Kung pababayaan mo ito, hindi mo ba sinasayang ang kanyang pagsisikap? Inay. Alam niyong pinaghirapan niya. Bakit niyo ako dinaya? Ni Camila Ferrer. Inay. Ako ang paborito ninyong anak. Bakit kayo nakiramay sa panlilinlang? Anak ko, gusto ko lang na mas mapabuti ka, kahit konting pagbuti. Hindi ko alam na si Valeria Rojas ang mana. Kung nalaman ko, hindi ko siya gaganyanin. Tingnan mo. Ang bahay na... Sino ang may gawa kundi si Valeria? Ngayong wala na siya. Ang bahay na... May tuturing pa bang tahanan? Tama sila. Ako si Alejandro Morales, isang tanga. Pinakamalaking tanga sa buong mundo. Nawala ang babaeng minahal ko. Anak, ano ba ang nangyayari sa... Huwag mo akong takutin. Sabi nila, si Valeria Rojas, ang hari sa Blue City, pero kaya rin ang anak ko. Baka magbago pa ang isip niya, at bumalik, di ba? Hindi na siya babalik. Kung ayaw niya, bahala siya. Si Valeria Rojas, bukod sa yaman niya, wala naman siyang ibubuga. Inay ko. Sa bawat away niyo ni Valeria, laging panigsakin ang katotohanan. Hindi totoo yan. Tama sila. Naging sunod-sunuran lang akong anak. Wala akong kwenta. Valeria, di ba? Nakita mo ba si Alejandro? Kung hindi mo siya makita, pumunta ka sa pulis. Huwag mo akong hanapin. Hinanap ko sa lahat ng lugar, wala siya. Tumawag ako pero walang sumagot. Talagang di ko alam ang gagawin. Nag-aalala ako kay Alejandro. Ikaw rin ay nagkaanak. Dapat maintindihan mo ang nararamdaman ng isang ina. Wala kang karapatan sa anak ko ng ganito. Kahit hindi ito ipinanganak,
Bahagi pa rin ito ng pamilya Morales. Ang leksyong itinuro ko noon ay hindi sapat. Ikaw ba ang kumuha kay Alejandro? Kung hindi, bakit hindi ko siya makita? Ah, yan pala ang pakay mo. Anak, saan ka ba nagpunta nitong mga araw? Sino nang akalang mambabantay si Kim Morales? Ayokong istorbohin ka. Gusto ko lang tiyakin ang kalagayan mo. Hindi ko inakala. Ang bantog na presidente ng Morales Group ay magpapakataling ng daga sa kanal. Nagmanman sa mga tao. Valeria Rojas, huwag kang magpakapuso. Kahit noong una, nagkamali kami hindi mo dapat kami tratuhin ng ganito. Isa pa. At saka, hindi pa kayo hiwalay ni Alejandro. Ay, ang bibig mo nga, laging baluktot ang katotohanan. Kawawa ka naman. Ang pinabayaang manugak. Ako ang punong tagapagmana ng Skylin City. Ngayon, hinahabol ako ng anak mo. Pero hindi siya karapat-dapat na lumapit sa aking pintuan. Ay, tama. Naalala ko na. Nabangkarote ang kumpanya ng anak mo. Gusto mo bang tulungan kitang humanap ng matitinong home for the aged? Wala nang manugang na mag-aalaga sa iyo. Dapat may mag-alaga sa iyo sa pagtanda, di ba? Ikaw, Inay, huli na para magpanggap na mapagmahal na anak. alam kong nagkasala sa iyo ang nanay ko noon. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pero biktima rin ako dito. Tama na. Wala nang saysay ang mga salita para sa akin. At saka, tungkol sa mga nakaraan mong ginawa, talagang wala kang kaalam-alam. Ginoong Morales, tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Sa pagkunwaring walang alam. Ginoong Morales, lagi, hindi mo alam ang iyong pagkakamali. Parang baboy ang utak mo. Dalhin mo ang nanay mo. At umalis kayo. Taos puso akong humihingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat para sa salita. Valeria, ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad mo ako? Patawarin ka. Ay, Ginoong Morales, hindi ka ba nagmamalabi sa sarili mo? Kasalanan lahat ito ni Camila Ferrer. Ano ang kinalaman niyan kay Alejandro? Kung hindi nagpanggap si Camila, masaya pa sana tayo, magkakapamilya. Saka noon pa man. Kung hindi, dahil sa insidente sa sweatshop, iniligtas ka ng anak ko. Mabubuhay ka pa kaya ngayon? Ano nang pinagtatawanan mo? Utang na buhay. Ganon ba kadaling bayaran iyon? Ang utang na buhay. Bulag na bulag ako noon. Inialay ko ang kabataan ko't buhay ng anak ko. Para bayaran ang munting pabor mo. Sa akala mo ba ako si Valeria? Nagpapasalamat sa kabutihan mo. Kahit wala ka noon. May mga tao ang tatay ko. Makakita rin sila sa akin. Sinamantala mo lang ang sitwasyon. At itong sinasabing kabutihan mo. Sa buhay ng anak ko. At kalahati ng sa akin. Binayaran ko ng may patub. Mula ngayon, wala na tayong utangan. Mabuhay man o mamatay, mag-strangers na Ano ba talagang nangyari at umabot tayo sa ganito? Hindi mo maiintindihan kahit sa 800 taon. Valeria, pakiusap. Inay, teka. Kung tunay akong anak mo, tigilan mo ang panghihimasok sa mga usapin ko kay Valeria, ha? Ngayon ako pa ang sinisisi. Ang gusto ko lang ay ang para sa'yo. Ito pa ang ganti mo sa akin. Pinaghirapan kitang palakihin. Sinuportahan sa lahat. Ngayon ako pa ang may kasalanan. Valeria, pangako, babawiin kita. Anak, nakauwi ka na agad. Anong dinala mo? Gulay na naman. Nag-deliver ako ngayon. $100 lang ang kita. Dati sinasabi ni Valeria, $300 kada araw. Walang tigil siyang magtrabaho. Wala akong silbi. Anak ko, paano kung babalik siya rito? Hindi ka na magde-deliver at hindi na ako maglilinis. Magde-deliver pa rin ako hanggang makaipon ako katulad niya. Saka, bakit ganyan ang iniisip? Para maging alipin natin siya. Valeria Rojas, hindi ako makapaniwala. Iniwan mo ang anak ko at di ka nababalik. Mas mahirap pala ito kaysa magtrabaho sa labas.
Valeria, Miss Rojas, ang pamilya ninyo, ang may pinakamalaking lote sa Celeste City. Prime property ito. Ano ang balak ninyong ipatayo? Paumanhin, confidential. Maaari bang sagutin? Tungkol sa chismis. Totoong nakapag-asawa ka na? Totoo ba ito? Tutu. Bata pa kami noon. Parang larong bata lang. Yung lalaking kasama mo, kamakailan, siya na ba ang susunod na mapapangasawa mo? Sekreto muna ngayon. hindi totoo yon. Pek yan. Nagsinungaling si Valeria. Pag-uusapan namin ito ni Valeria. Aalis na ako. Paalam, mahal ko. Sobrang mahal kita. Ah, Valeria, ikaw pala. Aalis ka na agad? Bakit ka nandito ulit? Totoo ba ang balita? Ginoong Morales, ano ang karapatan? Para tanungin mo ako nito. Hindi pa ako pumipirma. Valeria ha, may alam ka ba? Ngayon, ako'y nagde-deliver ng pagkain. Mas mabilis pa sa'yo. Ngayon naunawaan na kita. Sa wakas naisip ko kung bakit laging may amoy ng gamot pagkatapos magtrabaho. Ngayon nakikita ko hirap ng buhay. Naiintindihan ko ang hirap ng babae sa pagpapatakbo ng tahanan. Nakakapagod talaga. Alam ko rin ang sakit ng babae, masaksihan ang minamahal kasama ng iba. Sumama sa ibang tao. Ano ang gustong sabihin sa akin? Sinasabi kong naunawaan ko na. Nagkamali ako noon. Dapat hindi ko pinabayaan ang awat niyo ng aking ina, lalong hindi dapat. Akong nagkamali sa pagtingin sa'yo. Nagkamali ako ng tingin sa mababang uri. Tapos ka na ba rito? Valeria, may mainit na tagpong nakatakda. Ginoong Morales, malapit ka ba sa dagat? Ang ilong mo'y makikialam sa hindi naman dapat. Valeria, sa tuwing naiisip kong may kasama kang iba, ang puso ko'y nasasaktan ng walang pati. Valeria, nitong mga nakaraang araw, hindi kita maalis sa isip ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi naman dati ganyan ka. At pinapagsorry mo pa ako. Bakit ka gumagapang parang aso na parang asong nanghihingi ng awa? Ang Valeria noon ay patay na. Ang Valeria ngayon ay si Miss Rojas. Ang Valeria Rojas ngayon ay isang tao na ikaw, Alejandro Morales, ay hindi na muling magkakaroon ng relasyon. Valeria Rojas, sige na. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana bumagsak ang pamilya ko. Ngayon, hindi na ako makauwi. Hindi ko siya mapapatawad kailanman. Sige, ayos lang. Huwag mo akong pilitin ng ganito. May konting abala sa daan. Si Binibining Valeria Rojas. Bakit ganito ang lakas ng kanyang salita? Wawasakin ba nito ang lahat ng meron ako? Bakit ikaw ang mahal ni Alejandro? Pero bakit? Bakit ito? Bakit hindi ako ang nakilala kay Alejandro? Noon pa, bakit hindi ako ang minamahal ni Alejandro? Bakit hindi ako ang tagapagmana ng Rojas? Alam ko na ang katotohanan. Valeria Rojas. Parehong Valeria Rojas. Bakit lagi siya? Bakit hindi ako? Hindi ka dapat mas masaya sa akin. Hindi ka dapat maging masaya. Valeria, impyerno ka. Valeria, mag-ingat ka. Naku, nakakakilabot. Paano ito nangyari? Mga guardia, hulihin siya. Diyos ko. Paano ito nangyari? Mga bodyguard, hulihin siya. Kung aalis ako ngayon, makakabuti ito ng malaki. Ito'y paraan ko ng pagbabayad sa kasalanan ko. Tumahimik ka. Hindi naman malala ang sugat ko. May saysay pa ba ako? Patatawarin mo ako. Patawarin mo nga ako. Alejandro Morales, tingnan mo ang babaeng mahal mo. Mamamatay siya sa harap mo at wala siyang pakialam. Ito ang babaeng minahal. Walang puso't makasarili. Bakit hindi mo ako tingnan? 1,000 beses akong mas mabuti. Mas mabuti ng 1,000 beses. Alejandro, pakiusap. Alejandro Morales. Dalhin siya sa pinakamagandang ospital ng FFIC. Iligtas siya kahit ano ang gastos. Sagot ng pamilyang Rojas ang gastos. Opo, ma'am. Hindi Hindi ko inakala na ganyan ka pala katapa. Pangahas mong nagtangka ng
Hindi ba sapat ang aral na itinuro? Noong nakaraan, Valeria Rojas. Nakakasuka. Ayoko nang masilayan ang mukha mo. Nakakadiri ka. Sayang at hindi kita Sa panaginip ko, pinapatay kita. Bakit ba palagi nasusunod ang gusto mo? Akala mo ba kung hindi? Sumaklolo si Alejandro. Magagawa mo akong patayin? Sa tingin mo ba'y pamporma lang? Ang mga gwardiya ng Rojas. Ikaw nga. Ikaw ang minamahal na anak ng pamilyang Rojas. Hindi mo ba inaabuso ang katayuan mo para pahirapan kami? Ikaw ang dahilan ng lahat. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ang Alejandro ko. Ang yaman at karangalan ko. Magnanakaw ka. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Camila Ferrer. Tumingin ka sa sarili mo ngayon. Wala kang pinagkaiba. Sa isang baliw. Inagaw mo si Alejandro sa akin. Dinukot mo ang lahat sa akin. Inayos mo ang pulong sa hotel at ginawa mo ang lahat. Nagsinungaling ka kay Morales tungkol sa akin. Ikaw ang may gawa ng gulo. Pinag-apoy mo ang awayan. Sinuway mo ang ina niya na laging atakihin. Sa trahedyang pagkamatay ng anak ko, kasangkot ka rin, di ba? Ang tinatawag mong pagmamahal ay kasakiman at pagkahumaling sa kapangyarihan. Na nakabalot sa pagmamahal, ginagamit mo ang pag-ibig na dahilan. Para punan ang iyong makasariling kalooban, hindi mo minahal si Alejandro Morales. Ang tunay mong minamahal ay ang tumataas niyang katayuan. Nahuhumaling ka sa papuri niya, lamon ka na ng selos, kaya wala kang moralidad. Kasuklam-suklam ang mga paraan. Peke ang mumurahing kopya magpakailanman. Damtan mo ng seda ang daga sa kanal. Daga pa rin yan. Dagat-dagat ang dagak at hindi mo maitatap. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Mahal ko siya. Mahal ko si Alejandro. Ikaw ang may gawa nito. Malunod ka sa impyerno. Pasulungin sila. Patahimikin mo. Ang ingay niya. Ibigay mo siya. Tawagan ang abogado. Isakdal mo sa pagdukot at pagtatangka ng pagpatay. Walang duda ang ebidensya. Gustong kong mabulok siya sa bilangguan. Alejandro, uminom ka na ng gamot mo. Tinawagan ko si Valeria, pero hindi ko siya makontak. Huwag kang mag-alala, kahit kailangan kong lumuhod, ibabalik ko siya para sa... Ina, kunin mo ang dokumento sa aparador. Ibigay mo sa akin. Anak ko. Alejandro, masakit ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Ikaw ang may kasalanan nito. Labas? Malanding babae, saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Paano mo ako binabastos? Valeria, pwede ka nang umalis. Malawak ang mundo. Libutin mo ito. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Pag napagod ka, bumalik ka lang. Nandito lang si Itay para sa'yo. Itay, dadalawin kita lagi. Ingatan mo ang sarili mo. Let.